Wala na kayong commanding officer, wala pa kayong kapitan? Sino kayo lahat dito? Puro kayo tulonggis. Kumusta mga kababayan? Grabe ito. Ayan, tambakan basura. Kanina naman to? Kanina presinto to? Anong mararamdaman mo pag pinipilit mong linisin ang lungsod mo pero parang may mga opisyal na hindi pabor sa pamamahala mo? Pag hindi nyo kaya mag-gobyerno, mag-resign kayo. Basura doon, basura dito, ang sakit sa mata minsan, di ba? Ayan ang station na yun, di ba? Ayan yan, tabi mo nga dyan. Kukutusan ko lang. Pero grabe, hindi lang basura ang tumambad kay Mayor Isko. Ang tago nito. Halika, tuturo ko sa inyo paano magtrabaho. Kayo ba duty? Yes, sir. Ha? Ilang kayo duty ngayon dito? Ano, sir? Asan yung kapitan? Sir, labatan po, sir. Asan? May mas malala pa palang problema sa mismong presinto ng pulis na hindi inaasahan nito. Tawagin mo nga. Anong masasabi nyo? Hindi nyo makita? O wala na lang kayo pakialam? Hinahayaan nyo na lang. Kaya tara, balikan natin at tapusin ang video na ito para magkomento. Pichi, pwede ba yun? Wala kang commander, wala kang night commander? Ha? Okay, hindi po pwede. Sino ba ang tama? Si Mayor Isko o ang mga pasasahurin lang ng gobyerno na wala namang ambag sa pagbabago? Wala, nagpapalaki ng tiyan sa presinto. Nasaan na yung panghi? Pag mapapansin mo, no, nakikita ko ng maraming mga maliliit na basura. Sino kaya may gawa nun? Yung ba'y natapon sa mga basura? O may nagtatapon? Ayan, nakasako. Oo. Buti nga yan eh. Ito yung sinasabi ko. Ano, tingnan nyo, madilim. Ayan o. Madilim. O, ayan. Sobra dilim. Ayan, tinutulugan na. Ayan o. O, tinatambakan na ng basura. Park yan eh. Ayan, Vito Cruz ito. Susunod dyan, magkakabahay na dyan. O yan, meron na nga. O, kita mo? O, sa kanto. Ayan o. O, wow, sarap ng upo ni Manong. Manong! Prime location. Diretso ka lang, tanan ka sa Roas. O, kita nyo, prime location pa yun. Bili-bili pa kayo ng condominium. Wag na kayo bumili condominium. Bili pa kayong condominium. O, ng basura. O. Sino ba chairman dito? Putsa naman, oh. Sino chairman dito? Putsa naman, sobra naman to. Tingnan ninyo mga kababayan, kami yung sura. O, kung nakikita nyo. Adriano? Patawag nyo si Chairman Adriano bukas, ha? Oo nga, Adriano nga ito. Yung triangulo, bahay na. Nakita nyo? Ang kanto ng Adriatico. Patawag bukas ka mo si Adriano. Sabi mo kay Omi Bagay. Sobra naman yun. Sabi ko na eh, tama yung reklamo eh. Ay nako. Kaya nirereklamo ng mga netizen. Nakita nyo, bibili-bili pa kayong kondo. Dito, park lang, pwede nyo nang tirahan. Prime property pa. Parang walang gobyerno. Hindi alam nyo, bottom line yan eh. Ako, hindi ako mananawang umikot. Magkakahiyaan lang tayo mga chairman. Pag hindi kayo kumilos, ako personal na maglilinis ng barangay nyo. Sa harapan pa mismo ng bahay nyo. Nakakapanlumo naman yun.
Chairman Adriano, ha? Patawag bukas kagad dyan, PJ, ha? Mamaya, bigay mo sa akin yung mga note. Kung hindi nyo kaya maggobyerno sa barangay nyo, dahil takot kayo mawalan, hindi ko alam ano natatakot kayo. Meron ba magagalit sa inyo kung ang pagsasaayos ang intensyon ninyo? Wala. Takot lang kayo kasi gusto nyo dumami ng dumami yung boto ninyo. Kaya kahit wala na sa lugar, makakapit ko kayo sa pwesto. Kapayagan mo ba yun? Diyos ko. Ako kung nakakapita nyo lang kanina. Pag hindi nyo kaya mag-gobyerno, mag-resign kayo. Mga chairman na tutulog kayo sa condominium ninyo, yung ibang tao, nahihirapan sa mga wala kayong ginagawa. Tama nga tan kung nalinis na to. Meron akong pinalinis dyan eh. Nangka ka. Kulatin natin. Tingnan natin kung nandiyan pa rin. Biniling ko yung last. Ilawan mo nga. Sige. Abante lang. Bakit di pinapapasok yung mga motor? Ano to mga to? Kuya, pila po yan. Anong pila? Anong pila? Ano, iba parking. Ha? Iba pila, iba parking po, boss. Ano to? Terminal? Bante mo nga. Hospital lang Maynila yan eh. Ba't naging tambakan ng tricycle to? Tupak pila. Ha? Kanina naman itong barangay. Oo. Yan yung si Mabini. Kanan ka nga tan, kanan ka. Kunin lahat yan. Nakabalandra pala lahat talaga. Oh. Ba't naging terminal lang ano yung ano? Ayan, tambakan ng basura. Kanina naman to. Kaninang presinto to? Tawagin mo nga, punta nga ako dyan. Ayan ang station 9, di ba? Ayan yan, tabi mo nga dyan. Pukutusan ko lang. Sige. Kaliwatan. Mandali. Mandali. Mga masteral po sir sa... Ha? Masteral po. Mga masteral. Sino ang mga ngayon? Hindi ako siya. Pero sino ang duty dito? Captain na ba doon? Ha? Ang nagwit ang officer na. Tawagin mo nga. Tago ba ito ngayon? Ha? Isang kanto lang sa kanila, hindi sila makapang-gobyerno. Gigisingin ko lang mga tago nito. Halika, tuturo ko sa inyo paano magtrabaho. Kayo ba duty? Yes sir, ako po. Ha? Yes, sir. Ilang kayo duty ngayon dito? Ano sir? Asan yung kapitan? Sir, labatan po sir. Asan? Nasa... Ha? Patawagan.
Wala na kayong commanding officer, wala pa kayong kapitan? Sino kayo lahat dito? Puro kayo tulongges. Wala kayong opisyal sa gabi? Meron po sir si Kaking Dubat. Asan nga siya? Dapat nasa estasyon niya, di ba? India 179. India 1. India 1. Wala mo nga ito siya, no? Si Didi. Ano kayo nga pa? Natuwa ko kayo para magtrabaho. Katabi nyo lang, hindi nyo maayos. Sa'yo dalawa. Ako ba? Isang bloke lang sa inyo to, hindi nyo ba naikot? Hindi pa nakikita yan. Ano tingin nyo dyan? Oh, isang bloke lang sa inyo yan. Hindi nyo makita? O wala na lang kayo pakialam? Hinahayaan nyo na lang. Pangi-pangi oh, hindi nyo naamoy.
Mawawa yung bata. Hindi yan eh. Ito, tingnan nyo to. Oh. Aso mo. Kailangan ko ba ako mag... Gobyerno. Mawag kayo sa traffic. Kasi magpapalit. Pare, lakad muna ako. May pare-relieve lang ako. Ayun. Tawagan mo si District Director. Ano yun? Pichi, pwede ba yun? Wala kang commander, wala kang night commander? Ha? Okay. O, hindi po pwede. U-turn. May supervisor. Supervisor, wala din. Police station. Eh, paano kung inambus lahat yung mga pulis doon? Walang opisyal? Wala nagko-command sa kanila? Si Didi. Jonathan, si Didi. Alam niyo mga kababayan, ba't naman kayo hindi mag-iinit ang ulo? Kung naamoy nyo lang ho, yung dinaanan namin, nilakad ko isang bloke lang. Nakita nyo naman, pinakita namin sa inyo, isang bloke lang sa presinto. Isang bloke sa presinto. Ano ibig sabihin nun? O kasi wala yung kernel o wala yung kapitan. Alas 12:30. Mukha pang lasing yung mga tolongges na yun. O isang bloke lang, lalakarin lang nila. Kung ginagaya nila ibang presinto eh. Ay, kayo po lumagay. Di ho ba? Kailangan ko pa ba ituro kung paano nila gagawin yung trabaho nila? Trabaho nila yun. Hindi ko po trabaho yun. May kanya-kanya tayong trabaho. Di ba? Kayo, di ba mag-iinit ang ulo ninyo? Pailan-ilan pa lang ho yan. Pichi. Lista mo nga yan. Patatawag ko lahat ng night shift. Anong petsa ngayon? Sige, mamaya.
Pati yung mga opisyal, ha. Ito yung tinatawag na ups and down ng gobyerno. Minsan up na up ka, sinusunod yung direktiba mo sa pagsasaayos. Minsan naman down na down ka kasi yung iba ningas kugon, yung iba naman wala, nagpapalaki ng tiyan sa presinto. Marami naman mabubuti, kaya lang mas marami lang ako natsatsambahan. Kung nagpo-foot traffic sila, wakali dyan tan. Anyway, nakakalungkot lang. You'll be sad. Malulungkot ka lang na pag medyo mahina-hina ang loob mo, mahina-hina ang dibdib mo talaga rito. Wala ka number ni Didi? Ha? Tulongges pala kayo. Ay, wakali tayo doon tayo sa ano. Kakape muna ako. Pampatulak lang. Anyway. Ay, nako. Kaliwa ka dyan. Ay, stoplight. Gising na naman mamaya. Alas 6. So anyway, mga kababayan, pahinga na rin kayo. Call it a day. It's about 2 hours and a half. Minsan masaya. Diyan tayo tan. Yan. Minsan, siyempre, nakakalungkot din kapag may mga tao sa gobyerno na hindi tinutupad yung kanilang tungkulin. So, frustrating lang. Kaya na kayo. I'll see you later, mga kababayan. Magtatawag muna ako sa telepono. Diyan na lang tan, sa wak. Diyan sa gitna. Yan. Tawag muna ako sa telepono. Maglalaba lang ako ngayong gabi. Namin pala, madaling araw. At hindi ko ito pa umagahin. Hindi ko pa pwedeng ganito. Nagiging nangyayari nagningingas kugon yung iba eh. Kala yata nila joke tayo. Anyway, we'll see. Tingnan natin. So, hi, good morning pare. Good morning. Ay, sarap. Pahinga na muna kayo. Baka malayo pa ako makitang masama bangungutin pa ako sa tulog. Puro masama nakita. But okay naman yung iba. So far, nakita nyo naman. Talagang gusto nila. Anyway, medyo madilim dito.
So anyway, magandang gabi ulit, magandang umaga. Hi. Oh. Sige. Hi, sorry. Okay. Sige. Sure. Etneb lang. Sige, okay. Thank you. Mayor, thank you. Mag-ingat kayo. Ha? Sige. Ayun na. Thank you, pare. Ingat ka, ha? Thank you. Good night. So anyway, pahinga na po kayo. I'll see you later. Trabaho lang ako konti. So maraming salamat sa inyo sa lahat na sumubaybay. At sana yung mga nag-messenger sa amin, thank you po. Yung mga tinitip nyo sa amin, ayan po, nakikita nyo, in-action na naman namin. At maraming salamat sa tulong ninyo. Kaya po sana patuloy kayo makiisa. Sa panawagan namin na tulungan nyo po kami. Hindi po namin to kakayanin mag-isa. Kaya po kailangan talaga magtulong-tulong tayo. Wala pong magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. So, again, I'll see you later. Today is Monday. Lagi sila. O nga pala, tingnan nyo, magaling na. Konti pa. Wala na rin yan. Thank you kay Dr. Espiritu. At sa mga staff ng Jose Bad Santos Hospital. Kay Doktora Sakdalan. Anyway, muli magandang gabi. Pahinga na po kayo. Magandang umaga. I'll see you soon. May God guide you. May God guide you, and yung mga panalangin nyo sana mapakinggan niya. Yung mga may sakit, sana mapagaling ng Diyos. Yung mga may pinagdaraanan, sana malagpasan ninyo. I wish you all the best, and may God bless you. Okay? So, Manila. God first. Habang umiikot si Yorme sa lungsod, napansin niya ang sandamakmak na basura sa isang kalsada. Literal na tambak kahit madaling araw pa lang. At siyempre, kung ikaw ang mayor, ang unang tanong mo, nasaan ang barangay? Nasaan ang chairman? Nasaan ang nagbabantay? Nainis si Yorme dahil malinaw naman, may taong nakakasakop sa lugar pero parang wala silang ginagawa. Dahil sa frustration, dumiretso si Mayor Isko sa pinakamalapit na police station. Bale ang plano niya, kausapin ang mga pulis, sabihan na, "Hoy, ilang hakbang lang yung kalat, bakit hindi nyo man lang pinapansin?" Pero pagpasok niya sa presinto, boom! Plot twist, iba ang tumambad. Pagbukas ni Yorme, hindi pulis na alerto ang nakita niya, kundi mga pulis na pakuya-kuyoy, nakaupo, relax na relax, parang nasa sala lang ng bahay. Mayroon pa nga dun na halatang nagpapalaki ng tiyan. Kumbaga, sobrang kampante. Walang ka-sense of urgency, walang pakialam sa labas. At dito talaga napailing si Yorme. Pero, hindi doon nagtapos. Pagtingin niya, wala doon ang station commander. And alam natin lahat, bawal yan. Dapat may commanding officer on duty. Lalo na madaling araw kung kailan madalas may kaguluhan sa kalsada. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit galit at dismayado si Mayor Isko. Kung ang leader ng presinto wala at ang mga pulis chill mode, payo nga naman aasang magiging malinis at maayos ang paligid. Ang point ni Yorme, simple pero malalim. Paano aayos ang Manila kung mismong mga tagabantay pakuya-kuyoy lang? Kung ang basura nasa tapat na nila pero walang pumupulot? Kung responsibilidad nandyan pero walang kumikilos? Ito yung klase ng kultura na gusto niyang baguhin. Hindi lang sa vendors, hindi lang sa kalye, kundi pati sa loob mismo ng mga opisina at presinto. So mga kababayan, hindi lang pala basura ang problema. Kultura rin ang pagiging pabaya sa ilang opisyal. At buti na lang, si Yorme hindi napapagod mag-ikot, mag-check
at sumita kung kinakailangan. Anong masasabi niyo sa nakita ni Yorme? Tama ba ang inis niya? Comment niyo sa baba mga kababayan.